Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa hyperthyroidism. Aba, baka meron na kayong mga nararamdaman, mga signs and symptoms na tumutukoy sa hyperthyroidism pero hindi nyo alam. Kaya makinig po kayo maigi, iisa-isahin ko po itong mga pwede nyong maramdaman o mga senyales na baka may hyperthyroidism na kayo at magpasuri agad. Mabigyan ng nararapat na gamot para makontrol po natin. Okay? Iwasan natin ang mga complication dala ng hyperthyroidism. Okay, so ngayon, unang-una, anatomy muna syempre. Lagi tayong anatomy. Pag pinag-uusapan natin yung thyroid gland, ang pinag-uusapan natin ay yung leg nyo. At yung iba sa inyo, pag nakakita ng medyo malaki o parang may nakaumbok doon sa may leg, sasabihin nyo, uy, may goiter ka. Ang goiter ay isang salita na namamaga o lumalaki yung inyong thyroid gland. Yun yung, kumbaga yan yung description na namamaga o lumalaki ang thyroid gland. Pero maraming dahilan kung bakit namamaga yan. At ang isa sa pwedeng dahilan ay ang tinatawag na hyperthyroidism. Ang itsura po ng thyroid gland ay parang hugis paru-paro o letter H. At yan ay nakikita nyo dyan sa illustration, nandyan ho sa may harap lang ng inyong tinatawag na windpipe o yung tinatawag na trachea. Okay, butterfly shape, nasa harap lang mismo ng trachea kung saan yung labas-pasok ang hangin papuntang baga. Yan ay isa sa tinatawag natin na parte ng endocrine system o yung tinatawag na mga hormone. Okay, at ang main purpose ng thyroid gland ay maglabas siya ng mga hormones na tumutulong para sa normal metabolism o paggamit ng enerhiya ng ating buong katawan. Kaya pag pinag-uusapan ng thyroid, hindi lang po leg ang involved, buong katawan. Mayroon siyang mga tinatawag na hormone na ginagawa na tinatawag na T4, T3 o yung tinatawag na reverse T3 at calcitonin. Anyway, para hindi mahirap ang paliwanagan, yung mga hormones na yan ay mahalaga para sa normal na metabolism ng ating katawan. Ngayon, pag tinawag na meron kang hyperthyroidism, sa salitang hyper, ibig sabihin mataas yung mga hormones na yan. Yung T3, T4, mataas. At pag ang inyong thyroid gland ay gumagawa ng sobra-sobrang daming thyroid hormone, dyan na mag-umpisa lumaki o magkaroon kayo ng mga naramdaman na may ugnay natin sa hyperthyroidism. To simplify, Doc, sabihin mo na, ano ba yung pwede kong maramdaman kung meron akong hyperthyroidism? Ito na po. Signs and symptoms of hyperthyroidism. Isa-hisayin natin to ha. Napakasimple lang naman na ito. Kailangan nyo lang makinig, intindihin. Number 1, pag ang isang pasyente dumaing na siya'y nangangayayat, bagamat maganda naman ang kanyang appetite, kumakain naman siya ng maayos pero nangangayayat siya. Napansin niya, lalo na kung napapabilis ang pagbagsak ng timbang. Iyan na isang masasabi natin na walang kaduda-duda na baka meron kang thyroid problem. At ang thyroid problem na tinutukoy ay yung hyperthyroidism. Pero hindi naman lahat naman ng nangangayayat sasabihin mo may hyperthyroidism na agad, di ba? Kasi may mga common causes ng unexplained weight loss. Ito yung mga, hindi ka naman nagpapapayat pero pumapayat ka. At isa doon yung hyperthyroidism. Pwede rin po yung mga sakit tulad ng cancer, heart failure, kidney failure, kung saan hindi na gumagana ang puso at kidney ng maayos, Crohn's disease, isang problema na may kinalaman sa bituka, mga problema sa gilagid kung saan hindi ka naman masasabing nangangayayat ng mabilisan, no? Eating disorder. Ayan, alam niyo yung mga iba dyan na iba gustong sumeksi dahil sa ginagawa nila mga parang sinusundot nila yung ngala-ngala, sinusuka nila yung kinakain niya hanggang naging habitual, nagkakaroon ng eating disorder. Medications, may mga gamot na pwedeng nagkokos ng pagpayat. Alzheimer's disease at yung alam natin lahat, yung pagiging balisa, yung masyado nag-iisip. Yan yung pwedeng mga dahilan ng pagbagsak ng timbang nyo. So kung kayo'y nakaranas ng pagbagsak ng timbang, isa sa dapat tingnan ay yung inyong thyroid gland. Okay. Number 2, napansin nyo medyo mas mabilis ang pagtibok ng puso nyo, irregular ang heartbeat nyo, at pwedeng yan ay para kang ninenervyos,
Maski na mawala kang ginagawa, bigla ka na lang nakaramdam ng parang pagbilis ng tibok ng puso. Yan ay maaring yung sinasabing palpitation o aware ka sa pagtibok ng puso mo. Isa din sa pwedeng senyales na meron kang hyperthyroidism. Pangatlo at common naman sa lahat ay yung medyo mainitin ang ulo. Dati bite-bite, ngayon madali siya mairita. Konting bagay nagagalit. Napansin niya na ngayon nahirapan na siya matulog, dati hindi naman, at hinang-hina, maski walang ginagawa. Pwedeng hyperthyroidism din yan. Nandyan na yung pagising mo sa umaga, pakiramdam mo, mainit kagad ang ulo mo, andyan na yung sa gabi, hindi ka makatulog, at pagod na pagod ka naman the following day. Ano pang common na dinadaing ng isang pasyenteng mataas ang thyroid gland o thyroid hormones o yung may hyperthyroidism? Nandiyan na po yung trembling. Ano yung trembling? Yung panginginig ng kamay. O kaya pangihina ng mga muscle. Nandiyan na yung wala ka namang ginagawa. Napansin mo parang nanginginig ang kamay mo. Nandiyan na yung nababagsak mo yung mga bagay-bagay na hawak mo. Nawawalan ka ng control. Pwede din yan na senyales na may hyperthyroidism. Panglima, na common ko rin marinig to sa mga pasyente. Matindi yata ako, Dok, pinagpapawisan ngayon. At madali na ako mairita, konting init lang. Samantala dati, hindi naman ako ganito. Kung saan pawis na pawis, maski medyo hindi naman kainitan ng panahon. Yan ay dapat patingnan natin. Lalo na kung nandun ka na sa lugar na malamig pero ikaw lang ang pinapawisan. Hindi ho tama yan. Ano pa? Napansin medyo napapadalas ang pagpunta ng CR. Frequent bowel movements. Maaring regular ang pagdumi, ibig sabihin hindi naman tubig, maayos naman, pero napapadalas ang pagpunta sa CR. At kadalasan naman medyo malambot ang pagdumi niya. Nandyan na yung palaging konting kain, maaring nadudumi. Minsan di naman kumain, nadudumi din. Number 7, pwede naman magkaroon ng isang babae, lalo na yung mga productive age pa, no? Ibig sabihin yung pwede pa magbuntis, nagkakaroon ng problema tulad ng infertility o lack of sexual desire. Pwede rin dahil sa hyperthyroidism yan. O teka, baka yung iba sa inyo na medyo mababa libido, kaya hindi mabuntis, sasabihin, naku, may hyperthyroidism ako, ulitin ko ha, kailangan pumapayat. Kasi may binanggit ako hyperthyroidism, di ba? Losing weight. Pero kung mataba ka, baka naman nagkaroon ka ng hormonal imbalance ka, hindi ka mabuntis, no? Ayan ha, in-explain ko lang na maayos. Then ano pa? Nandiyan na yung makati ang balat, nagkakaroon ng mga hives na tinatawag, yung mga pula-pula at mga pantal-pantal. Ang tawag dyan, urticaria. Dati wala ka namang ganyan, pero ngayon napansin nyo, madali ka magpantal, madali ka mangati, namumula yung balat mo. Wala ka namang allergy sa pagkain, hindi ka namang kumain ng mga malalansa, di ba? Then number 9, napansin mo yung mga kuko nyo parang kumakalas. Ano ibig sabihin nun? Loose nail. Parang umaangat. Nagkakaroon ng mga parang puti-puti, discoloration at umaangat. Ayan ang tawag dyan, loose nails, no? Kadalasan din yan, nakikita sa may hyperthyroidism. Number 10, yung mga babae naman, napansin nila na bakit ang mens ko dati regular, ngayon nagloloko. It's either dumalang o parang naging konti. Dati umabot ako ng 7 days, ngayon 1 day, 2 days lang. Tapos yung mens niya, dati soak na soak yung kanyang napkin. Ngayon, parang buong araw, konti lang nagamit, di ba? So yan, pag meron kayo niyan ha. Number 11, babae man o lalaki, mapapansin nyo, nagkakaroon ka ng mga poknat o kaya falling hair. Alopecia, patchy hair loss, ibig sabihin niya, may mga specific na lugar lang. So yan kung kayo nakakita ng ganyan, isa sa dapat i-examine yung thyroid. So yung kanyang blood test, mamaya i-explain ko kung ano yung mga blood test na ginagawa. And number 12, enlarged neck. Minsan wala kang iba napapansin. Wala lahat ng mga nabanggit ko pero may nakakita, may nakapansin. Mister mo o kapitbahay mong chismosa, "Uy, misis, mare, bakit naman magayata yung lalamunan mo?" Yung iba, wala naman, hindi naman. Magpatingin po kayo kasi yung ibang namamaga ang kanyang mga thyroid gland, nararamdaman nila parang sinasakal sila. Parang may nakaipit. Pero
Kung hindi pa ganun kalaki, maaaring wala kang maramdaman. Di ba? So, dapat magpatingin kayo. Ngayon, kung meron kayo lahat ng mga nabanggit ko, syempre, ang unang gagawin nyo, magpunta sa doktor. Kasi itong gabay sa kalusugan, kaya nga gabay, di ba? Gabay sa kalusugan. Ginaguide ko kayo. Hindi naman ako pwede magsabi rito ng mga, inumin mo ito, inumin mo ito. Paano kung iba pala yung problema nyo? Hindi pala hyperthyroidism na kailangan ng gamot. Baka kailangan ng surgery. Di ba? So, anong unang step? Pupunta kayo sa doktor. At pagpunta niya sa doktor, maaaring unang gawin ay physical examination para maramdaman kung talagang makapa ng doktor, kung namamaga talaga. Hawakan dito nyo, tapos, lulon. Lulon, malalaman, mararamdaman kasi yun sa paghawak ng doktor. Pangalawang gagawin, maaaring mag-request. Kung nagduda yung doktor, mukhang may thyroid problem. O sige, thyroid disorder. Alamin natin kung anong klaseng thyroid disorder. Bakit sinabi kong alamin natin? Kasi mapa-hyper o pa-hypo o kaya simple goiter lang, pare-pareho lumalaki yung thyroid gland. Yung tinatawag yung bosyo. Okay. Ngayon, ang gagawin, para ma-diagnose ngayon, para malaman mismo kung ano talaga yung paglaki na yan, magda-diagnostic test tayo. At ito na po yung mga ginagawang diagnostic test for hyperthyroidism. Ang tawag dyan ay thyroid profile. Yan yung mga narinig nyo, T3, T4, free T3, free T4, and mga TSH. Yan ang halos naririnig nyo, no? So, isa-isayin natin yan. Para may idea lang po kayo. Yung mga test na ginagawa ito, number 1, blood test po, and number 2, blood test din. So, kukunan ka ng dugo, titingnan yung T3 na tinatawag, free T4 and free T3. Okay. Then, titingnan yung TSH, thyroid stimulating hormone. So, ito yung tatlong test na ginagawa sa dugo. Yung pangatlo, ang tawag thyroid scan. Radioactive iodine update scan ang tawag dyan. Para ka nag-CT scan pero linalagyan ka ng parang contrast media na tinatawag na radioactive iodine. Yung pang-apat, thyroid ultrasound. Yan, wala namang kasakit-sakit yan. At yung pang-lima, yung MRI or CT scan, ginagawa din yan. So, ito yung nakikita nyo. Yan yung thyroid update. Then, ito yung ultrasound. Yan, madali lang yan. Lalagyan ka lang ng parang gel, ultrasound gel dyan sa may lalamunan nyo. Then, gagamitin na yung machine. Then, anong causes ngayon? Ang tanong siyempre, tatanungin niyo, anong causes? Bakit ako nagkaroon nito, Doc? Bakit ako nagkaroon? Unang-una, walang makapagsabi kung ano yung reason, kung sino magkakaroon, sino hindi. But may mga chances na nagkaroon ka ng infeksyon o kaya nagkaroon ka ng pagbabago sa inyong immunity. So may mga tatawag na immune disorder. So just to give you an idea, no? So pahapyaw lang, pero hindi ko sinasabing ganito sakit nyo, but para pahapyaw may idea kayo. Pag sinabing hyperthyroidism, maraming pwedeng dahilan at bibigyan ko lang kayo ng idea. Number 1, may tinatawag na Graves' disease, okay? Overactive thyroid nodule, thyroiditis, ibig sabihin inflammation o pamamaga do sa thyroid gland, excessive iodine intake, excessive thyroid hormone medication. Ibig sabihin, dati kang hypo, binigyan ka ng gamot para tumaas yung thyroid hormone mo, ang nangyari, nagkaroon ka naman ng excessive thyroid hormone, nasobrahan naman dahil doon sa gamot. And lastly, a non-cancerous tumor of the pituitary gland. So may problema doon sa gland, sa utak nyo, na nagkaroon kayo ng problema sa pag-produce o sa sobrang paggawa ng thyroid hormones. So, pahapya ulit, ang Graves' disease ay isa sa pinaka-common. Masasabi natin 90% halos ng mga may hyperthyroidism nandito sa kategorya na Graves' disease. So, yan ang most common cause of hyperthyroidism. May kinalaman sa autoimmune disorder. So, ito pong sa kondisyon na to, yung immune system nyo may umaatake mismo sa sarili nyong thyroid, causing an excessive production ng thyroid hormone. So, yan yung number 1 na pinaka-common Graves' disease na tinatawag. Number 2 ay overactive thyroid nodules. Ito, kamakailan lang may pasyente ako sa clinic. So, pupunta sa clinic, pero galing na siya sa ilang doktor. Hindi ko alam kung nakadalawa o 3 doktor na siya at pumunta sa clinic at humingi siya ng opinion ko dun sa mga advice ng kanyang mga pinuntahan doktor. So, nung nakita ko yung kanyang ultrasound,
nakita ko nakalagay multinodular goiter. So, pag ganun po, ibig sabihin maraming bukol. Ngayon, tinanong ko siya, anong mga payo sa'yo ng doktor? Ang payo, i-biopsy. Sabi ko, unang-una, pag meron kang bukol at napansin mo na ilang taon na to at lumalaki ng lumalaki, maging cancerous man yan o hindi, ang solusyon ay tanggalin through operation. Surgical removal ang tawag. So, para sa akin, mas maganda siguro kung tanggalin na lang yung thyroid kasi multiple. Kumbaga, isipin nyo meron kang isang santol at doon sa santol na yan ay maraming bukol. At yung maraming bukol na yon ay nagpo-produce ng pagtaas ng mga hormones mo. So, kailangan mo uminom ngayon ng gamot para bumaba yung thyroid hormone nyo, di ba? Ang problema, tuloy-tuloy ang dami ng bukol dahil ilang taon na napansin niya dumadami at lumalaki. To the point na parang nahirapan ng huminga. Ngayon, kung i-advise ng doktor i-biopsy, alimbawa lang, binayopsy at lumabas na non-cancerous, hindi cancer. Di ano sasabihin ng doktor? Hindi operahan? Hindi tatanggalin? Hindi. Ang sabi tatanggalin din. Ngayon, palagay naman natin na cancerous, binayopsy at nakitang masamang bukol, anong payo ng doktor? Tatanggalin din. So, di ba mas maganda kung tanggalin na lang yung buong thyroid at pagtanggal, magpa-biopsy at from there, mag-decide kung ano yung susunod na gagawin. Yun ang in-advise ko. Ito yung kondisyon niya, hyperactive thyroid nodule. So yan ay bukol-bukol na nakita sa thyroid, hindi lang kasi isa Bagamat hindi to cancer, kaya nakalagay typically not malignant. Pag sinabing malignant, cancer. However, one or more nodules, ibig sabihin may isa o higit pa sa isa, magkakaroon na ng production na ng maraming thyroid hormones. So, ang tawag dyan, hyperactive nodules. Yan ay common naman sa mga nagkakaedad. So, yung pasyente nakita ko, nasa 50 plus pa lang naman. Pero advice ko, total thyroidectomy, tanggalin yung buo. Kasi both the left and the right may nodule. Okay. Next is tinatawag na thyroiditis. Tulad ng sinabi ko, inflammation, may inflammation o pamamaga ng thyroid gland at minsan nabibigyan lang ng gamot na antibiotics, minsan yung infection na yun nakokontrol, nag-o-okay na. Unfortunately, pag hindi na-control yung infection na yan, dyan na nagkakaroon ng pagtaas ng thyroid hormone at yan ay makakasama sa isang pasyente. Then, yung excessive iodine intake, ito naman yung mga mahilig kumain ng seafoods. Naalala nyo, madalas natin marinig mag-iodized salt. Nung una, yung mga narinig natin, mag-iodized salt ka para makaiwas sa bosyo. Tama po yon sa simple goiter. Kasi ang simple goiter, minsan kulang lang sa iodine. Kaya iodine deficiency. So, kumain ka ng pagkain ng mga seafood, shell, o kaya gumamit ka ng iodized salt, ay maaaring makinabang ka na at makontrol na po yung paglaki ng inyong thyroid gland o yung tinatawag na simple goiter. Pero, kung kayo po'y madalas pala nakatira sa mga dagat at kumakain ng mga seafood, kadalasan sila yung may ganito, excessive iodine intake. Ang solusyon, ayusin lang yung diet. Maaaring makatulong. Then, yung excessive thyroid hormone medication, ito na yung sinasabi kong naggagamot ka para sa hypothyroidism, pinapataas mo yung thyroid hormone mo, unfortunately, sumobra naman ang taas ng thyroid hormone nyo, kaya nagkaroon ka naman ng hyperthyroidism. Then yung huli, non-cancerous tumor. Non-cancerous, sa salita pa lang, hindi siya cancer, pero tumor siya sa pituitary gland. Ang problema, ito ay located sa inyong base ng brain, kaya operation ang kinakailangan. But unfortunately, isa sa pwedeng mangyari sa may ganitong pituitary gland tumor ay magkaroon ng hyperthyroidism in very rare situation. But at least alam nyo na posible din pala yan. Ang tanong, Doc, may hyperthyroidism ako. Ano po ang gamot? Tulad ng sinabi ko, gabay sa kalusugan ako, I will guide you, but hindi ako pwede magreseta ng gamot. But, ayaw nyo ba nagkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga kadalasang gamot na binibigay? So, ako na gawin nyo yung para sa paliwanagan, pumunta na kayo sa doktor nyo, siya na pagdating sa gamot at mga laboratory test na dapat gawin. O, di ba? So, naintindihan nyo lang. Ito, treatments for hyperthyroidism. Ito yung mga pangkaraniwang gamot.
Since ang isang pasyente may hyperthyroidism, halos hindi nawawala yung tinatawag na palpitation, binibigyan niya ng gamot na tinatawag na beta blockers. Yung mga beta blockers, yan yung mga gamot na binibigay din sa mga may alta presyon, pero ang pangunahing layunin yan ay ma-regulate ang pagtibok ng puso nyo. Yan yung mga may generic na name na ulol sa dulo. So baka narinig nyo na yung mga propanolol, cardibolol, nebivolol, basta may mga ulol sa dulo. Yan, mga ulol na gamot na yan, ang purpose niyan, ma-regulate yung heartbeat. Mabawasan po yung lakas ng tibok ng puso nyo. Yan, binibigay yan talaga. Kilala yan ng mga may thyroid problem na lalo na yung mga hyperthyroidism. Number 2, anti-thyroid drugs. Ang pinakakilala dyan ay itong dalawa, yung metimazole, saka yung PTU. Regarding yung milligrams, paano pag-inom, yung doktor nyo magpapaliwanag. And number 3, radioactive treatment. And number 4, surgery. Tulad ng kinekwento ko kanina, na in-advise ko na tanggalin kasi ang daming bukol. Mas malaki pa yata yung pinagsamang bukol kaysa doon sa thyroid gland niya. Okay. So, wala tayong opsyon. Kaya kung ang isang pasyente sasabihin, takot ako sa surgery, Doc, baka may herbal na pwedeng inumin, baka may mga pwedeng dahon-dahon dyan, dik-dik-dik-dikin, itapal dyan. Wala po. Ako na po magsabi, straight to the point, wala pong herbs na pwedeng pamalit sa surgery kung kinakailangan. Even yung mga thyroid na iniinom nyo, ang pwede lang siguro ng mga supplement ay para sa simple goiter na kulang lang sa iodine, maaaring bigyan ng mga kelp, mga ganyan, kilala yan, mga seaweeds, yan, pwede yan, makatulong yan. O kaya pakainin ng mga shell o seafoods o kung ano. So I hope nakatulong po yung paliwanag ko at lagi ko sinasabi, dito sa Gabay sa Kalusugan, importante maintindihan nyo muna yung mga paano paliwanag yung sakit? Ano yung mga dapat bantayan? Ano yung mga nararamdaman nyo na baka senyalis na magkaroon tayo ng problema sa future? Ayaw nyo ba yung prevention? Di ba? Kaya kung nagustuhan nyo yung paliwanag ko, simple lang naman. Konting appreciation by thumbs up. At yung mga hindi pa nakasubscribe, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. I-click nyo na rin po yung notification bell. Share nyo po lahat ng mga natutunan nyo dito at dun sa comment box, huwag nyo kalimutan yung I Heart GSK as a sign of your love and support lang dito sa aking channel. Okay po ba? Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. As usual, ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!